Grabe, ano nangyayari kay World Champion Gukesh ng India? Matapos matalo kay Abhimanyu Mishra, abay parang hirap na hirap yatang lumaro. Mamaya pakiramdaman natin, lagyan natin ng paliwanag ano kaya nangyayari pagkatapos nating i-analyze ang 2 games niya at yung pangatlong game isusunod natin, Hansmok Niemann, nararamdaman na. Talagang bumibira na. Okay, yan po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. At bago yan, ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yun. It's black to play. Congratulations sa mga nakakita ng Knight B4. Threatening Knight takes C2. Mamati kambingin. Ayan, okay, Bishop D3 dinipensahan pero susundan pa ng isang napakatinding brilliant Queen C4 threatening matchas. No choice kundi capturein ng bishop, mauuwi rin pala sa mate kambing. Ayan. Alright, congratulations! Ang ganda ng puzzle na ito at ito naman po ang iiwan nating puzzle for today's video. It's black to play uli. Ano kaya ang gagawin? Lapag nyo lang po ang inyong mga kasagutan sa comment section below. At kung gusto nyo pong dumiretso sa site para ma-move nyo yung pyesa, mas feel na feel nyo, ang link nasa description below lang mga kamatsas. Alright. Ano ba ang nangyari dito kay World Champion Gukesh at marami ang nagugulat? Ito po yung sumunod na game niya against Grandmaster Nicolas Theodore after kay Abhimanyu Mishra na natalo siya, di ba? Nag E4, E5, Knight F3, Knight F6, tinirahan siya ng tinatawag na Petrov defense at nag D6, main line ang pinasok, nag D4, D5. Ayan, ito po ay kumbaga sa libro, bugbog na rin itong theory nitong opening na to eh. C4 para i-pressure yung knight, C6 nilalagyan ng depensa yan para tumibay ang knight, at nag C5. Yan ang medyo kakaiba sa akin. Kasi dito po, ang madalas ginagawa, knight C3 at queen C2. Pero yung C5, medyo malayo-layong linya. Pero bookline pa rin, pero bihirang nang gamitin yan. Actually, pag tira ng Bishop C7, novelty kagad. Ibig sabihin, nawala kagad sa libro. Ganon ka-rare ang C5. Dahil ang nakatala pa, recorded, ay Bishop E7 ang ginawa. Pero Bishop C7, minentain lang ni GM Theodore yung kanyang pressure sa king side. Nag-Knight C3 para hamunin na ang Knight at nag-Bishop F5 dinipensahan. Nag-Knight G5, ayun. Talagang pineresure yung Knight sa E4. Nag-Knight takes, B takes, at nag-Queen F6, sinuporta ng Bishop, at nag-G4. Mukhang gigil si Gukesh na makabawi kasi. At capture, may threatening matchas doon, at nag-Queen G6 sinangga, at ayun. Kapag na-exchange na kasi yung Queen, endgame na kagad mga kamatchas. Napakabilis ang endgame dito. Rook B1, tiniret ang Pawn B7, kasi po hindi makadevelop sa D7 nakaka-pressure yung paparating na Rook E7 na mapipin. Kaya nag-Knight A6. Yun nga lang, ang pangit pa rin ng development dyan. At Rook B1, nag-B6 lang para maisalba yung pawn at maipangbasag na rin sa pawn na nangiipit. Nag-Rook B3. Aba, teka muna, bakit gumanyan? Ang lalim ng Rook B3, pinapakain lang yung pawn sa C5? Nag-Rook E8. Napansin dito ni Theodore na okay, dyan mo gustong magkaroon ng play sa queen side, uunahan naman kita sa gitna. Kinapture at nag-Rook A3. Sumabay talaga si World Champion. Kung mag-Rook E1 check, aangat lang. Check, umangat lang, nakipagsabayan si Theodore at nag-Bishop to D8 para paalisin, i-neutralize yung knight, mapaatras, nag-Knight F3 at nag-King F8. Ayun, kasi nga po, endgame na, King must be active, sabi sa principle. Kinapture, capture sa C5, and nag-Knight E5 muna para atakihin ang Pawn F7 at nag-Bishop F6. Yun nga lang ay talagang na-condition dito ang black na puro genius mo bang tira, sunod-sunod. Kinapture at nag-King E8, nag-Rook A7 ulit at kinapture na po yung Pawn C3. Yun nga lang, nakakairita yung knight dito kasi nga nakahang yung pawn sa D4. Di naman makapture-capture, bibigay yung knight. Chumek, King E7, kumapture with check, King D7. So may tempo pa, chumek, kinapture. Yun nga lang po mga kamatsas.
ay nagkaroon ng very strong connected pass pawns. Ang hirap pong awatin yan. Yan ang malaking problema dito. Pero dito, timplado pa kasi tingnan nyo evaluation bar, equal pa Nag F4, yun lang. Kung ako po ang puti, parang attractive din ako dito sa F4 na to kasi parang syempre gustong habulin din na maka F5 tapos maka-push para maging pass pawn na nagmamarcha, maka-counter-counter Pero ang correct play pala dito ay Rook A6. Iyan pala para pitasin na yung pawn sa G6. Okay, etc. etc. Malawak pong endgame na Rook and pawn to. So balik tayo, nag F4, nag D3. Nagmamadali naman dito ang black na maka-push, check, push hanggang sa makapromote yung D pawn or yung D pass pawn. Pero dito ang correct play pala ay Rook E3 muna. O palagay ko dito ang gustong diskarte ay magsi C4. Bibigyang daan yan. So ganun pa rin naman, marcha pa rin naman mga kamatsas. Imamarcha pa rin yung strong connected pass pawns. O pero nag D3 agad, nag Rook D6, ayun. Para may Rook D6 hindi makapush. Nag C4, unti-unti lang, chumek, ayun. Iyan po, diyan na blunder si world champion. Yun lang mga kamatsas. Ang masakit na tira. Kitang-kita ang pagka-winning ng black after Rook A7. Dapat daw po ang tira ay King F2 lamang. Diyan lang. Kasi kung gaganon-ganon lang. Okay. Gets ko na. Oo nga kasi hindi pala basta-basta makapush Mag-Rook C1 dito tapos King E3 para pigilan yung push. Grabe, mahiwaga talaga ang endgame Pero dahil nag-Rook A7 check, isang tira lang talo kagad, King E8 perfect move by Theodore. At chumek, King E7, check ulit. Check. Ayun, iniba na. Kasi dito parang tanggap na rin ni Gukesh na tabla lang talaga kasi siya nga naghahabol ng tabla. Delikading na siya di ba? Chumek, King D7, check. Ayun, nag-triangulation napansin niyo yung moves na yon, yung ganon. Tapos biglang ganon. Triangulation Check, nag-King C6, check. Ayun, King C5. Gumanon, yun nga lang may difference na. From King E7 or nasa 7th rank na punta sa C5. Malaki na po difference. Nag-Rook C2 check. Ayun. Nako. Grabe. Parang kumbaga sa walang naiputok yung puti ilang tira binitawan. Samantalang ang black naka-progress E6 para kumounter. Rook C1 at dito po nag-resign na si world champion. Napakasakit ng madalawang sunudan. 'Di ba? Pag nadalawang sunod ka, tawag natin diyan dito, castling king side ka na. Kasi pag sinulat ang castling 0, 0, dalawang itlog na, castling king side na. Masakit 'yan, Dalawang sunod, masakit 'yun. Lalo na syempre may pressure, world champion. Bakit nag-resign? Kasi po ako magpupush si Gukesh, magro-Rook E1 lang Bago naman igapang yung hindi mapipigilang pa-queen talaga Alinman sa C or D pawn magku-queen talaga. Pag nag-promote, capture lang. Okay, magka-castling queen side ba siya? Castling king side na Tingnan natin ang kanyang laro kahapon naman. Laro niya kay Super Grandmaster Edis Gurel ng Turkey. Nag-E4, C6, nagkarokan si Gukesh, D4, D5, advanced variation naman ang pinili ni Gurel, Bishop F5 at nag-H4. Okay? Idea po niyan pagka nag-G4, Bishop G6, hindi aplikable, makukulong ang Bishop, obligadong sanggahin ang pawn yan. At nag-C4, ayan, medyo kakaibang timpla rin na preparasyon dito ni Gurel. At nag-E6, patibay lang sa D5, Knight C3, Knight E7, Knight GE2, Knight D7, Knight G3. Ayan, yun po yung technique nun para atakihin yung bishop. Atras talaga yan. At nag-bishop G5 para hindi muna makapalag, ma-freeze muna ang developments ng knight, damay ang bishop. Pero nag-queen B6 para atakihin yung B2. Nag-rook C1. Naku po, mukhang napakalalim ng preparasyon dito ni Gurel. At nag-F6, binasag lang. Ayan, para po sa ating kaalaman mga kamatsas, what if mag-queen takes B2? Ano gagawin? Ano ang behind sa idea na yan? Magbi-bishop D3. Okay. Paano kung patakbuhin natin yung queen? Baka kasi mamaya ma-atake yung queen dyan capture doon. Pag knight takes, okay, magkakasling dito. Na tipong may kain ako nakikita doon mamaya
Ayun, kumbaga pakain lang yun, baliwala pala, lamang pa rin ng puti. Ibig sabihin po, di man natin suyurin lahat, prepared ng malawak at malalim dito si GM Gurel. So nag F6, bumasag si Gukesh, kinapture lang, capture at bumalik, bishop E3. Saka kinapture yung B2, kumapture sa D5, capture ng knight, knight takes D5, exchange. Nag bishop D3, bishop B4 check, king F1. Mukhang linya talaga yun. Siguro talagang ganun talaga. Capture, and then nag-castle queenside. So dito po, bagamat nakapingas ng pawn ng black, pero tingnan nyo ang tunay na diagnosis ng evaluation bar, slightly better pa rin ng puti eh. 5 pawn, 6 na pawn, O kasi siguro sa mga squares din, weak pawns, ayan, yung queen ay medyo exposed yan para atakihin mamaya. Nag-rook B1 na nga, queen A3, rook B3, queen A4, at nag-king G1. Yan ang lumalabas, no? Ika 20th move, lumabas ang novelty. Nahiwalay na sa libro. Completely new game na. Ika nga, knight F5 po ang recorded pa sa posisyon na ito na nagawa na. Okay, so king G1, bishop D6, threat ang knight F5, kumounter threat, bishop C7 atras lang, and nag-G3 para makaangat na yung king at para magamit na po yung tore. Ang nakakatakot niyan, yung kalikot ng tore sa B-file na syempre dyan nag-castling. Yan ang nakakatakot. Nag-knight B6, agad binarhan ang potential na atake sa B-file. At may nakikita pa tayo ditong knight C4 na paparating na napakalakas. King G2, knight C4, ang tibay niyan. Rook B1. Ayun. Attractive kasi ito eh. Syempre, battery, atake. Pero ang gusto pala dito ng computer ay bishop H6. Parang idea gaganon. Mga likot, mga pressure dyan. Lalo na, atakihin yung weak F6 pawn. Pero nag-rook B1, B6, A3. Okay, para di muna makapture. Baka matimingan ng capture eh. Rook E8. Pressure lang din sa bishop. At nag-bishop H6. Nakita na po ni GM Gurel yung idea na ganon. Nag-rook E4. Bad move na naman si world champion. Talagang grabe, Wala sa condition dito. Si Gukesh. Queen D1. Kumounter bad move naman. Dapat daw ang tira ay rook C3. Rook C3. Okay. Rook C3. Tapos idea rook B4. Tapos kakapturin yon para may threat doon sa rook. Okay. Pero nag-queen D1. Knight A5. Okay. Tineret yung tore. Rook F3, nakipag-queen to queen si Gukesh, and rook H7 at nag-bishop G7. Threat na naman yung pawn. Rook E6, bishop F8, knight C4, knight G7. Tineret ang tore. Obligadong bumitaw. Hindi pa rin makakapture dyan mga kamatsas kasi may knight E3. Madodouble. Okay, may pin na. Bumaba muna yung king. Rook D2. Rook E1, kinapture ang pawn, capture din, and then nag-C5. So dito po kitang-kita lamang si Gukesh, slightly better. Rook F5 para kuhanin naman, kumounter, ka-counter dyan sa pawn. Knight D2, check, king G2 at nag-knight E4. Para ito naman, yan ang nakikita ko dyan, bigyang daan yung C-pass pawn eh. Yan na nga, C4 at nag-knight F6, capture at nag-rook D3. Talagang kung mapapansin nyo mga kamatsas, nagpapaulan ng bad moves dito si world champion. Grabe. Ang tamang tira daw ay rook D2. Ayan. Pero dito, nag-rook D3, H5. Naku, ang bilis. Bishop D8, another bad move by world champion. Grabe. Sunod-sunod. Accurate daw ay C3. Push na. Madaliin na to. ASAP, kumbaga. Pero nag-bishop D8 at nag-rook F5. Depensa muna sa pawn. C3, H6. D4 and then nag-rook C1 para pigilan muna yung pag-progress at nag-rook D2. Okay, para itutulak yan. Tulak, parang yung nakita natin kanina, King F1, na-pressure naman si Gurel. Agad na gustong addressin ang problema. Ilapit yung king, pero questionable. Dapat daw is G4. Kung mag C2 and then G5, makipagsabayan na. Ayan, yun nga lang po, syempre, merong nagustuhang kalkulasyon dito si Gurel sa king F1 niya. Bishop E7, naghamon ng bishop to bishop, nag-G4 muna. Okay, pag kinapture kasi may check pa din, may timing to play G5. Kung mapture sa A3, ganon. Pinang-capture na,
Blanderatius na naman si world champion. Pero tingin ko sinadya niya eh. Dito raw po ang correct play ay King B7. Grabe, ang hirap naman makita nung King B7. Mahirap matumbukan ito. Mahirap. Pero siguro pag King B7 para walang pressure dito sa C-file, ano? Pero nag-bishop take, sinadya niya talaga para makuha yung pawn eh, para mahiwala yung bishop sa pagkakadepensa. Tapos may mga check-check siya. Kumbaga pinangahawakan niya dito is meron siyang 2 strong connected pass pawns. Yun nga lang, isang pyesa pa rin po yan. King G2. Yun nga lang, no? Dapat tira dito Rook F7 daw. Rook F7? Bakit? Pag kakapture lang doon. So winning pa rin. Kakatakot nga lang, 2 connected pass pawns eh. Pag gumanon, kain dito, sabay Rook E1. Mamatyasin sa ilalim. Pag bumalik, may capture doon. Yan po, winning na winning pa rin. Kasi no problem na sa C pass pawn kasi may bishop naman. Okay. Grabe. King G2, Rook E7, Bishop D6 at nag A5. Bishop F4, Rook D3, Rook B1, threat sa pawn B7 at isa na naman pong napakalungkot sa India, especially no, sa bansang India. Siyempre, ang dami pong nakasubaybay kay World Champion Gukesh. Actually, hindi na niya kailangan tong tournament na to qualify for World Championship. Actually, ano na siya eh, lampas-lampas candidates na nga kasi qualifying lang itong tournament na to for candidates. Kung sino pa magka-champion sa candidates, siya pa yung haharap sa kanya. Kumbaga parang ang nakikita ko nga dito, habol na lang niya is prestige ng tournament, baka inimbitahan. And then at the same time, appearance fee and premyo. Malaki yan sigurado. World champion Gukesh ang world champion na naglaro eh. Pero yun nga lang po, talagang masakit yung mga ganito. Castling queenside na ang nangyari sa kanya. Castling queenside. Ganong kabigat. 3 sunod-sunod, mga kamatyas. Biruin nyo, Abhimanyu Mishra nasundan pa ng isa kay Theodore. Ngayon naman, kay Gurel. Naku, basag na basag ang loob ni Gukesh, mga kamatyas. Totoo lang. Basag yan. Kaya nung napanood ko sa Facebook yung post ng video, habang lumalabas siya sa playing venue, heartfelt talaga. Kumbaga, talaga kitang-kita yung bakas ang kalungkutan. Naku, na-experience ko na kasi yan eh. Yung Castling Queenside sa tournament. Grabe mga kamatyas, parang nawiwindang ka na ewan na parang wala kang kakumpya-kumpiyansa sa sarili mo na parang ewan. Masakit talaga. Pero kailangan mong makarecover kasi nasa bakbakan ka pa eh. Kailangan niya ng psychological recovery, mga kamatyas. Yan ang katotohanan sa chess. Masarap pag nanalo, masakit pag natalo. Totoo yan, nangyayari yan. Pero kailangan mong labanan yan. Kailangan meron kang champion psychology na magbabangon sa'yo para makarecover ka sa defeats. Mahirap talaga. Okay mga kamadyas. Ganun talaga ang chess, no? Sabi nga nila, bilugang bola. Ngayon naman, bago tayo lumipat kay Niemann, ano sa palagay nyo problema ni Gukesh pala? Yan ang gusto ko itanong eh. Lapag nyo lang sa comment section below. Ano yung sa pantahan nyo, pakiramdam nyo, sa loobin nyo, naiisip nyo, na naging problema ni Gukesh sa turneyong ito? Health ba? Sa girlfriend ba? Parang naalala ko kay Wesley nung napagkatalo si Wesley. Sabi ng mga bashers, may problema yan sa babae. Mag-asawa ka na. Parang ganun eh. Bahala na kayo mga kamatyas. No? Iba't iba yan. Lapag nyo lang sa comment section below. Ganun talaga eh. Ramdam ko ang side ni Gukesh. No? Ramdam ko. Alright, dito naman tayo kay Hansmoke Niemann. White dito si Niemann at ang kaharap niya ay ang batang nanalasa no? Na si Erdogmus. Talagang matunog na matunog yan dito sa torneyong ito. Pero uubra ba ang batang ito sa kalakasan ni Niemann? Silent si Niemann, galing sa ilalim, unti-unting umangat. Tingnan natin. Nag-E4 si Niemann, E5 si Erdogmus, Knight F3, Knight F6. Aba, Petrov, defense yung tinira kay Gukesh. Knight X E5, D6, Knight F3. Siyang siya, parehong-pareho. This time, Knight C6 variation. Ayan po. Pero linya pa rin talaga yan. Common line yan. Bishop G4. Okay, pressure. Knight X D4 ang threat. At nag C3 para patibayin ang D4. F5 talagang grabe. Sementong-semento naman. O sementado na yung knight. Knight BD2. Develop pa rin. Queen F6. Ayun. Teka muna.
Teka muna, nagkaroon po ng novelty. Wala sa libro ang Queen F6 ng batang ito. 14 years old, Erdogmus. Dito po ang common ay Bishop E7, Queen D6, Bishop D6. Ayan, itong Queen F6 ang novelty. Completely new game. Nag-Queen A4, okay? Pin. Ang idea po niyan, tatalon yung knight dyan. Paki-imagine nyo. Ayan, tatalon yan. Tapos may pressure sa bishop. Nag-castling queenside, umilag kagad sa pin. At nag-bishop B5, pressure sa knight. Kinapture na yung knight, obligadong balikan ng knight. Kasi po, pag bishop ang pinang-capture, kakapturein yung knight, bubuka yung king at papangit ang king side ng white. Nag-F4, idea ay mag-F3 yan, no? Mangiilang. Rook E1, okay, develop, control the E-file at nag-F3. Yun lang, medyo dito. Mukhang paatake, attractive din para sa akin kasi parang, syempre nakasugod gagad, pero hilaw pa pala yan. Dapat ang tira daw ay G5 muna. G5 o kaya A6. Yan na pala. Okay, pero nag-F3, nag-H3 kumounter si Niemann. O teka lang muna mga kamatsas, dapat daw kain muna daw dito. Ayun, para umangat yung evaluation bar. Pero kumounter H3, Bishop H5. O dito naman daw ang tamang tira, F takes G2 na. Ha? Talaga? Teka muna, pag kinain yung bishop, Queen H4. Ayun, may mga sundot doon. Obligado capturein yung pawn. Tapos bishop D6, ay lalim. Sabay lagay ng tore doon, alin man sa mga tore, no? Parang magtutulong yung bishop, tore, queen, delikading. Samantalang, undeveloped pa yung queenside pieces ng white. Yun pala, yun ang mga lessons dito na dapat nating makuha sa lalim ng chess, mga kamatsas, no? Pero balik tayo, nag-bishop H5 dito, hindi napansin yung kain doon. Kinapture na ni Niemann, capture, at nag-rook E5, tineret yung bishop. Queen G6 depensa, at the same time, may threatening matchas. At dito, nag-G3. Siyempre, mamatchasin na eh. Nag-bishop D6 at dito, mga kamatsas, nagpalabas na naman ng brilliant. Ang lakas. Napabilib ako sa tira na yun. Pakiguess nyo muna. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ang ganda ng tira. Knight B3. Ganda naman ng realization na yon. Pinapakain lang ang tore. Ano? Tapos may knight A5 na paparating. May knight C5. Pag nawala yung bishop, nag-rook F8. O pero para klaro lang po, ito po yun. Pag kinapture kasi yan, capture, naku po, magda knight C5 yan. Baka di makalabas yung king. Obligado tatakbo yung king dyan. Tapos may E6 yan ng mga binibiling tears. Tears of joy, mga kamatsas. O, pag kinapture ng queen, may knight C5 double. Pag kinapture ng king, naku po, baka lakbay ara lang abutin yan. May capture doon, baba, capture, ay, lasog-lasog. Pag nag-king D6 naman, ayun, may bishop F4, may pana naman na nakaabang. So kaya na-realize ni Erdogmus, hindi niya kailangan capturein, nag-rook F8 na lang siya. At dito mga kamatsas, ay talaga, sunod-sunod talaga. Sunod-sunod, ano? Bishop E3, ang ganda ng tira, pinapakain talaga yung tore. Rook D E8, okay? So tinapatan ang tore. At dito mga kamatsas, puzzle number 2, another brilliant move by Niemann. Pakiguess po sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe. Queen takes C6. Hanip yan tore na yan sa E5. Pinapakain kahapon pa. Antindi. Kinapture na nga sa inis ni Erdogmus at nag-Queen A8 check, King D7, kalkulado. King E7 takbo, Queen takes D5. Aray ko! Hanip yan. Pagkakain dun sa tore, di man lang binawi. Nakita niya to. Hanip. Hanip talaga. Calculated niya yun. Bigat. Nag-Queen F5. Ayun, bumigay na. Ito pala ang... Dito pala kakapusin ng batang ito na si Erdogmus. Kailangan yung super lalim talaga, no? Kinapos eh. O dapat daw ang tira, ito mga kamatsas, Queen D6. Yan ang tira, tapos tanggapin na lang na ipakain yung bishop.
Kain-kain. Pero lamang na rin ang puti sa ganito po. Kasi pa endgame na magbi-bishop d4 lang yan mamaya para pagtibayin yung pawn. Tapos pawn march. Weak yung a7. Yung bishop walang tatamaan Ayun. Yan po, no? Pero dahil nag-queen f5 dito, teka muna mga kamatyas, baka mapatanong kayo, sorry po, sorry. Baka iniisip nyo, coach, bakit hindi iiwas yung bishop? Paano kung mag-bishop d6? May bishop g5 check tusok na tusok oh. Di obligado. Haharangan ng tore. Di pwedeng capturein, may queen may queen e6 check, aray ko. Pag naging f8, mati kambing. Pag pumunta naman doon, matyas. Hanep. Kaya napahanga ako sa tira ni Niemann. Pag dito naman umatras, hindi naman pwede. Matchas ka agad doon, instantly. Grabing nakita. Balik tayo sa queen f5. Ayan, dito mga kamatsas, pasensya na kayo. Pero talagang pangatlong puzzle, pangatlong brilliant move ni Niemann. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Talagang hihinalaan ka. Pag ganito tira mo, mapaghihinalaan kang nagko-computer engine ka. Kahit hindi. Boom. Bishop G5. Aray ko. Ang sakit. Pagka hinarang ang bishop queenless, buong lulunukin ng queen. Rook F6. No choice. Walang ibang gagawin kundi rook lang. Kinapture lang. Aray ko talaga. Hanep talaga. Queen takes G5 para mawala yung pumipin, kinapture at GF6 at dito po hindi na pinatira pa si Niemann, inabot na siguro ang kamay, nag-resign na si Erdogmus. Bakit po nag-resign? Rook E1 is coming, obligado mag-King F8, Rook takes E8, capture at mag-Queen D7, sunod-sunod, Knight E6, may matchas ba? May matchas? O wala? Check. Angat, wala, kakainin lang talaga. Kung ako, kakainin ko lang yan. Kaya po nag-resign kasi yan ang paparating na tanaw na ng bata, ni-resign na niya. Grabe, si Niemann, 3 brilliant moves ang binitawan. Talagang mapaghihinalaan ka talaga pag ganyan ka. Grabe itong video na ito, no? May lungkot, pero dito naman, sayang-saya naman si Niemann. Nakatulog kaya sa tuwa ito? Sa pinaggagawa niya? Ang galing, ano? Marami kayo i-comment mga kamatya, supportan nyo na po sa video na ito. Ano naman masasabi nyo kay Niemann? Face to face ito ha. Ayan. May mga nagsasabi, baka mayroon pong microchip yan, tinanim sa utak, kaya pinagana na. May mga nagsasabi, ganun kasi grabe bumitaw ng brilliant to si Niemann Talagang grabe. Napahanga ako doon, kakaiba yung mga ginawa. Ang hirap makita nun. Totoo lang, ang hirap makita. Talagang mapaghihinalaan mo tong taong to pero bumibitaw ng brilliant moves Anong gagawin natin? Believe ba kayo o may something pa rin? Sige po, lapag nyo lang sa comment section below. At bago tayo magtapos, silipin muna natin mga kamatyas ang standing nila after round number 8 na, no? Round number 7 pala, mamaya round number 8. 5.5 si Matyas Blue Boom, inupset po si Parham Magsudlo na leading. Ayan, ni Halsarin. Inupset din po. Sino inupset niya sa last round? Siya pala yung tumalo kay Parham Magsudlo. Si Blue Boom, tinalo naman si Erigaisi. Naku, napakabigat ni Matyas. Nagpamiyembro ng kamatyas to kaya ang lupit Sabay ganun no? Joke lang. Abhimanyu Mishra. Ayun, not bad. Si Abhimanyu Mishra ba? Tabla siya kay Anish Giri. Ang galing ni Mishra, no? Nakondisyon ng tira. Di siya natitinag sa taas Si Magsudlo, bumigay na ayan po, tanga-abangan natin sa round number 8. Matyas Blue Boom ni Halsarin. Alireza Pirusa. Nako, ito na naman. Hansmoke Niemann. Ayan, siya po ay nasa second board na. Nako, si Niemann pa yata magcha-champion yan. Iniiringan yan si Nakamura, di ba? Babayaran daw niya ng 1,000 USD yung makakatalo kay Nakamura sa mga pinagagawa ni Naka na parang may reward, no? 10,000. 10,000 US dollars. Kalahating milyong mahigit sa atin yon. Para talunin mo lang si Naka kung saan man siya pumunta. Kasi isang talo lang, ang rating bawas na bawas
Gaganahan talaga ang mga makakalaro ni Nakamura kung tototohanin ni Niemann na 1,000, 10,000 pala, sorry, $10,000 per win kay Naka kasi kulang pa ng game si Naka eh. Sasali pa yon mga kamatsas to complete the 40 standard rated games para mag-qualify siya sa candidates as highest rated player sa standard. Kasi si Magnus di maglalaro sa candidates, walang balak talaga eh. Si Nakamura buo ang pangarap. Ayan, ano po masasabi nyo mga kamatyas? Lapag lang sa comment section below. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo, God willing, sa susunod nating mga videos pa.